Mukhang gutom ka na, kain ka na. Sayang, nakikitira lang din ako sa iba. Kung hindi, isasama na kita. May alaga akong pusa na ganyan nung bata ako. Dahil sa allergy ko, kailangan naming iwan yon. Ubo-ubo. Ay naku, abala ako sa pagpapakain sa pusa kaya hindi ko kayo napansin. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko ang formula nitong solid perfume. Ano? Ang formula? Sabihin mo ang presyo. Hindi ito nabibili. Pasensya na, mainipin lang siya. Isinilang akong walang pang-amoy pero ngayon ko lang naaamoy ang bango ng pabangong ito. Napakahalaga nito sa akin kaya gusto kong bilhin ang formula para makita kung makakatulong ito sa paggaling ko. Hindi nabibili ang formula? Pero pwede mong kunin ito. Sana gumaling ka agad. Nandito na ang mga taga-inspection. Muning hanggang sa muli. Kawili-wili. Imbestigahan mo siya para sa akin. Eric, Simon, nandito na ako ma. Binilhan kita ng paborito mong nilagang kasoy. Mainit-init pa. Huwag kang gagalaw. Tanga ka, anong lakas ng loob mo? Bitawan mo ako. Magpakabait ka, huwag kang gagalaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang nanay ko. Aba, Sofia, nakauwi ka na pala at may dala ka pang nilagang kasoy. Anong ginawa mo sa nanay ko? Sabi niya makatiraw siya, tinutulungan ko lang siyang kamutin. Anong problema? Sofia, nagsisinungaling siya. Nakita ko mismo. Ayaw niya pero hinila mo pa rin. Kamot ba ang tawag mo dyan? Sofia, kumalma ka. Tinutulungan lang ng tatay ko ang nanay mo sa damit niya. May Alzheimer's ang nanay mo. Anong gusto ng tatay ko sa kanya? Sofia, okay lang ako. Hindi naman masakit. Ma, sabihin mo sa akin, anong ginawa niya sa'yo? Saan ka pa nasaktan? Wala talaga. Tara na, pupunta tayo sa presinto. Ire-report natin ito ngayon din. Sofia, tigilan mo yung kalokohan. Pamilya tayo. Walang hindi natin masosolve sa bahay. Teka, maging makatwiran ka naman. Magluto ka muna ng hapunan. Pagkatapos kumain, dadalhin natin si Miss Dawson sa palengke para bumili ng bagong damit. Ano sa tingin mo? Eksakto. Gusto mo pa bang mapasok ang pamilyang Preston? Kung oo, alamin mo ang lugar mo. Alagaan mo kaming dalawa ng mabuti. Sofia, sira ka ba? Anong lakas ng loob mong basain ng tatay ko? Eric Preston, mula nang dalhin ko ang nanay ko para tumira sa inyo nung nakaraang taon, bawat sentimong kinita ko sa aking maliit na tindahan napunta lang sa bulsa mo. Kaming mag-ina ay nagpakapagod para sa'yo, nagluto at naglaba. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil nangako ka. Nadadalhin mo ang nanay ko sa lungsod para magpagamot. Pero ang tatay mo, sinamantala niya ang kalagayan ng nanay ko. Habang hindi siya malinaw ang isip, ginalaw niya ang nanay ko. Nahuli ko siya ngayon. Pero paano kapag wala ako? Ano na ang nagawa mo sa kanya? Tumigil ka sa pag-aarte. Hindi ba't sinusubukan mo lang kumapit sa pamilya Preston para makakuha ng tulong medikal para sa baliw mong ina? Mabait nga kami at pinatuloy ka. Imbes na magpasalamat, sinusubukan mo pang apihin ako. Eric, kung hindi mo paparusahan ang babaeng baliw na ito ngayon, hindi ka karapat dapat sa apelidong Preston. Halika rito. Bitawan mo ako. Bitawan ang anak ko. Bitawan. Hoy, Bitawan. papatayin kita. Tandang gago. Ang anak ko ay dinidisiplina ang kanyang babae. Anong pakialam mo, tandang gago? Dahil hindi mo inayos ang pagpapalaki sa anak mo, siya. Ah, Hindi ko ginawa to. Ma, okay ka lang ba? Siya mismo ang sumalo nang umalis siya. Ma, kumusta ka na? okay lang ako. Matandang walang kwenta lang naman yan. Ano pa bang problema niya? Ma, alis na tayo. Pupunta na tayo sa ospital ngayon. Ospital? Para saan pa yon? Ayos na ayos naman siya. Binasa mo ako tapos aalis ka lang. Walang ganun. Sofia, lumampas ka na sa limitasyon mo ngayong gabi. Lumuhod ka ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa tatay ko.
Kung hindi, kalimutan mo na ang paghahanap ko ng tao para gamutin siya habang buhay niya. Hayaan mo na lang siyang maiwan sa probinsya hanggang sa tuluyan siyang maloko. Anong masasabi mo? Eric, kung magpapakasal tayo, nanay ko ay nanay mo rin. Paano mo nasabi yon? Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi, kanselado na ang kasal. Dalhin mo ang nanay mong ulyanin at bumalik ka sa kangkungan niyo sa probinsya. Sofia, gusto ko nang bumalik sa probinsya. Ayaw ko nang magpagamot. Uwi na tayo. Ma, Sofia? Gusto ko nang umuwi. sige. Ma, umuwi na tayo. Alis na tayo ngayon. Teka, sandali. Sofia, pag-isipan mo ito. Kapag lumabas ka sa pintuang yon, patay na ang nanay mo. Sa pinakamalala, hindi ka na niya makikilala. Eric, nanay ko ang kahinaan ko. Pero hindi siya kailanman magiging panakot mo para kontrolin ako. Sofia. Wala akong silbi. Pabigat lang ako sa'yo. Nanay, huwag kang magsabi ng ganyan. Nilalamig ka ba, nanay? Pakasalan mo ako. Kukuha ako ng pinakamagagaling na doktor para gamutin ang nanay mo. Pakasalan ka ni hindi kita kilala. Gavin Whitmore, Whitmore Group. Nahanap ko na siya. Sofia ang pangalan niya. Para gamutin ang Alzheimer's ng nanay niya, lumipat siya sa lungsod para hanapin si Eric, ang unang pag-ibig niya. Nagpapakapagod sila para sa mga Preston. Lahat ng kinikita niya sa kanyang maliit na tindahan, kinukuha ng mga Preston. Ang tinutukoy ko ay yung pamahid. Bakit walang amoy na nararamdaman sa mga pekeng ito? Ayon sa perfumerista at sa doktor mo, ang susi marahil ay wala sa pamahid, kundi sa gumawa nito. Particular si Sofia mismo. Sofia, dahil ikaw ang makakapagpagaling sa akin, manatili ka sa tabi ko. Ang sobrang yamang presidenteng Whitmore, gusto mo akong pakasalan? Bakit? Ano pa ba? Dahil gusto ka niya. Gusto ka niya sa tingin ko. Gusto ako? Huwag kang mag-akala ng mali. Sabi ng doktor, ang nalunas sa amoy ko ay hindi ang pomada na ginawa mo, kundi ikaw mismo. Bukod sa natatanging amoy mo, amoy kuting ka rin. Kaya pakasalan mo ako. Manatili ka sa tabi ko bilang asawa ko at tumulong sa paggamot ko. Hindi ako. Huwag kang magmadaling tumanggi. Bilang kapalit, magdadala ako ng kilalang espesyalista para gamutin ang ina mo. Dapat mong malaman na ang Alzheimer's ay hindi nagagamot. Pero ang doktor na iyon ay kayang gumawa ng himala. Pag-isipan mo, pakakasalan mo ba ako? Mabuting manugang ito. Gusto ko siya bilang manugang ko. Gavin, manatiling kalmado. Basta nakakaamoy ka lang ng amoy niya, maaari mo nang amuyin araw-araw mula ngayon. Tama, tol. Lumapit ka ng kaunti sa nobya. Miss, ikiling mo ng kaunti ang ulo mo. Ngumiti. Halika, tumingin ka sa camera. Heto na. 1, 2, 3. Ngayong tapos na ang mga legal na proseso, tutuparin ko ang pangako ko. Nakapag-ayos na ako ng clinic pass. Kapag kumondisyon na ang nanay mo, aalis na tayo agad. Ginawa na nga niya. G. Whitmore, salamat po. G&G Whitmore, sa akin, hindi mo na kailangang magpasalamat. Jeng Whitmore.
Hanggang kailan pa ba tayo magkakaganito? Pwedeng hayaan mo muna akong umalis? Dadalhin kita sa bahay para makilala ang tatay ko. Tatay, anong oras na? Handa na ba ang hapunan? Gutom na ako. Hapunan? Si Sofia, yang pasaway, ay wala sa pinagtataguan. Sino ang magluluto para sa'yo? Ako? Tatay, may pulmonary heart disease ka. Huwag ka sanang magalit, pero may lunas na sa sakit mo ngayon. Hindi mo ba sinabing walang gamot yan? Kasi wala silang connection. Nakuha ko yung slot ng reclusive healer. Si Dr. Monroe ang makakagamot ng sakit na ito. Ayos yan. Ang galing talaga ng anak ko. Nagbalik din talaga yung pasaway na yon. Alam kong hindi siya magtatagal ng ilang araw lang. Tay, panoorin niyo kung paano ko siya aayusin. Teka. Sabihin mo sa kanya, isama niya rito yung tangang nanay niya. Hindi niya kayang paglingkuran kaming dalawa ng mag-isa. At saka, yung ugali niyang yan, kailangan mong disiplinahin ng mahigpit. Pagpasok niya, ipapaluhod mo silang dalawa at magsisi. Huwag kayong mag-alala, Tay. Ngayon, tiyak na ilalagay ko siya sa lugar niya. Alis na ako. Kailangan kong i-record ito. Gusto kong makita kung paano luluhod yung pasaway na yon at magmamakaawa. Kaming dalawa lang ng tatay ko sa bahay. Medyo makaluma siya pero mabuti naman siyang tao. Huwag kang kinabahan. Siguro kami ng nanay ko ay dapat na lang umarkila ng lugar. Hindi katanggap-tanggap na ang asawa at ang nanay niya ay maiwan sa labas. Kasal na tayo. At kung hindi ka titira sa akin, paano mo ako aalagaan? Huwag kang mag-alala. Makikipagtulungan ako. Ako biyan mang payariga sa iyo at kay nanay. Tatay, nasan yung taong sinasabi mo? Wala talagang tao sa paligid. Ha? Kakaiba. Nakita ko talaga yung likod ng isang tao kanina. Mukhang si Sofia talaga yung brat na yon. Naglolo ko ba ang mata ko? Gavin, sino silang dalawa? Tatay, ito si Sofia. Asawa ko na siya. Kakasal lang namin. At ito si Mrs. Dawson, nanay ni Sofia. Kaya nagpasya kang kumilos muna bago magtanong. Ipinakilala kita sa ilang mga socialite mula sa kilalang pamilya. Hindi mo man lang sila tiningnan. Miss Sterling, ano ba talaga ang background ng pamilya mo? Ako, taga-probinsya ako. Hindi ako socialite. Gavin, ang papel bilang Mrs. CEO ng Whitmore Group ay hindi basta-basta kayang hawakan ng kahit sino. Sofia, natatakot ako. Okay lang. Sir, isipin mo na lang akong isang kasambahay na inupahan. Kaya kong gawin ang anumang uri ng trabaho. Pakiusap, huwag mo lang kaming paalisin. Tatay, asawa ko si Sofia. Pamilya na ngayon si Mrs. Dawson. Bahay na nila ito. Hindi ako makapaniwala, kinilala niya ako ng walang pag-aatubili. Kain muna tayo. Naaamoy ko talaga yung body wash mo. Pero sabi ng doktor, wala ka raw pang amoy. Maliban sa iyo lang ako nakakaamoy. Halika, umupo ka. Punasan kita. Ako na ang gagawa. Ayokong mabasa ang damit mo.
ganito, hindi sila mababasa. Ginoong Whitmore, inaasahan na po namin kayo. Dr. Monroe, ito si Sofia, ang aking asawa. At ito naman ang aking biyenan, si Miss Dawson. Ma, ito ang bantog na si Dr. Monroe. Salamat po sa tulong ninyo, Dr. Monroe. Maaasahan ninyo, Miss Dawson, ibinrief na po ako ni Ginoong Whitmore tungkol sa inyong kalagayan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mabigyan si Mrs. Whitmore ng isang malusog na ina. Salamat. Eric, hindi masama. Dito ka na nakatira. Nirerentahan ko lang. Rentahan lang talaga ito. Narinig kong dumalaw sa iyo ang unang pag-ibig mo mula sa probinsya. Ito ba ang inirenta mo para sa kanya? Sino ba ang dalawang ito? Sila? Mga yaya ang mga yan na inupahan ko para magluto at maglinis. Anong unang pag-ibig sa probinsya? Huwag kang magkalat ng chismis. Yan ang sinasabi ng lahat. Siya ay isang lalaki ng kanyang katayuan, ngunit kayang-kaya niyang hayaan na malaman ng lahat kung sino ang aking ina at ako. Samantalang tiningnan lang kami ni Eric bilang batik sa kanyang reputasyon at mga katulong na dapat itago sa likuran. Isasama ko muna sila sa examination room tapos pag-uusapan natin ang order ng mga halamang gamot. Sige, Mahalaga ang negosyo mo. Sasamahan ko na lang si Ma sa check-up. maghihintay na lang ako dito para sa'yo. Sige. Tatay, si Dr. Monroe ay isang pasyente lang ang tinatanggap kada buwan. Ang pagkakataong ito ay bihira lang dumating. Ang iyong pulmonary heart disease ay tiyak na gagaling ngayon. Anak, ang galing-galing mo talaga at marami kang koneksyon. Nakuha mo pa ang clinic pass kay Dr. Monroe. Tara na. Kumusta po, Mrs. Whitmore? Handa na po ang lahat ng aking master. Magsisimula na po ngayon ang examination. Sofia, at yung matandang yon. Ano ang ginagawa nila dito? Sundan niyo po ako. Sofia! Hindi ka na nga umuuwi. Ang wild mo na talaga. Sofia, asan ka ba nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag o nagre-reply sa mga mensahe ko? Ha? Ma, pumasok na tayo sa consultation room. Oh? Eric, tama ba ang narinig ko? Si Sofia ay desperadang mapaggamot ang nanay niya. Hindi ko akalain na naglakas loob pa siyang sumingit sa kwarto ni Dr. Monroe. Sofia, sumama ka sa akin ngayon din. Baka sakaling isipin ko pa na maghanap ng mag-aalaga sa nanay mo. Kung patuloy kang magkakagulo at makakaabala sa pagpapagamot ng tatay ko, hindi kita patatawarin. Bitawan mo ako. Eric, lilinawin ko sa'yo, sa pagitan natin wala talagang relasyon. Ma, alis na tayo. Pasok na tayo. Dok, huwag kang magpapaloko sa dalawang to. Ang mag-ina lang na ito ay mga hamak na tao. Nagpapanggap lang na mayaman para malinlang si Dr. Monroe na sila'y paglingkuran. Ano, mga manloloko, titingnan ko ang sitwasyon. Tara na. Hoy, putong ina mo, akala mo makakatakbo ka? Bitawan mo ako, may clinic pass kami. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Alam mo ba kung gaano kahirap ang makakuha ng clinic pass kay Dr. Monroe? Si Eric namin ay nakipag-ugnayan sa napakaraming tao at gumugol ng napakaraming oras para lang makakuha ng isa. Ikaw lang? Isang probinsyana na walang pera at walang koneksyon. Akala mo talaga papayag si Dr. Monroe? Panaginip lang yan. Eric, kung hahayaan mong magpatuloy sila sa paggulo, magagalit si Dr. Monroe. Paano kung maantala ang pagpapagamot ko? Halika rito. Sinabi kong halika rito. Bitawan mo ako. Magpakatao ka naman. Bitawan mo ako. Simon, bitawan mo ang nanay ko. Siya ay VIP na bisita ni Dr. Monroe. Talaga? Isa siyang VIP? Hindi ko talaga inakala na itong matandang tanga ay pala isang malaking tao. Sige na, sabihin mo sa akin. Para kanino ba talaga siya, Yaya? Sofia, kailan ka pa naging ganyan kahambog? Sumama ka na lang sa akin ngayon. Huwag mo nang sayangin ang oras at gamutin na ang tatay ko, okay? Ikaw at ang anak mo ay para lang magsilbi sa amin. Hindi ka makakaalis sa amin habang buhay. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Tara na, uwi na tayo. Bitawan mo. Huwag kayong mag-alala, Mr. Whitmore. Gagawin ko talaga ang lahat ng makakaya ko para gamutin ang biyenan mo. Kanina mo lang sinabi na yung sachet na ginawa ng asawa mo ay nagpabalik sa iyong pang-amoy. Talagang nakakagulat yon. Naisip ko kung may pagkakataon kaya na makapag-aral ako ng kaunti mula sa kanya. Master, may nangyari. Dumating ang dalawang tao. Sinasabi nilang peke sina Mrs. Whitmore at ang nanay niya. Nagkagulo sila. Nakakatawa ito. Dalhin mo ako ron, bilisan mo!
Ano bang nangyayari dito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang dalawang peking ito ay nagpapanggap na mayaman para linlangin si Dr. Monroe na gamutin sila. Puta lang talaga silang dalawa. Nung nasa bahay ko itong matandang tanga, sinubukan pa niyang akong ligawan. Kasinungalingan iyan. Sinamantala mo ang kalituhan ko para hawakan ako. Wala kang iba kundi sinungaling. Simon, papatayin kita. Eric, bitawan mo ako. Matibay ang nanay mo. Paano kung sampalin siya ng tatay ko ng ilang beses? Ayan, kung uwi ka sa amin ngayon din, papahintuin ko ang tatay ko. Kadiri ang mga scammer na ito. Pinagtripan pa nila si Dr. Monroe. Totoo ba ang sinasabi niya? Kahit na scammer sila, medyo sobra naman yon. Sobra, sa mga scammer na ganito, kapag nasaktan na lang sila magpapakabait. Karapat dapat sa kanila yan. Palayasin niyo sila. Huwag niyo silang hayaang dumihan ang lugar ni Mr. Monroe. Bitawan niyo ako. Bilisan niyo, iligtas niyo ang nanay ko. Nakikiusap ako, tulungan niyo ang nanay ko. Gavin, tulungan mo ako. Gavin, nasaan ka na? Sofia, desperada ka na para umangat sa lipunan ha? Wala ka sa liga ni Mr. Whitmore ng Whitmore Group. Wala ka sa liga niya. Kahit hubaran mo ang sarili mo, hindi ka lilingunin ni Mr. Whitmore. Gisingin mo ang sarili mo. Siya, tutulong sa'yo. Huwag kang mag-asa. Nanay, Tigilan nyo yan! Tigil na yan! ma, okay ka lang ba? Nasaan ang nasaktan mo? Okay lang ako. Sino ang nanggugulo sa health clinic ko? Dr. Monroe, ito yung dalawang to. Sinusubukan nilang manloko sa klinik mo. Eksakto, nakikipag-away at nanggugulo pa sila sa klinik mo. Sino ang nagsabi niyan? Siya. Hindi ako nagkakamali. Ang babaeng ito ay girlfriend ng anak ko at tumira sa amin. Ang babaeng ito ay laging nanliligaw sa akin noong nasa bahay namin siya. Ang mag-ina na ito ay parehong masama. Ang lakas ng loob mong siraan ng nanay ko. Ang nanay ko at ako, sa lahat ng mga taong ito, ay nagpakapagod para sa pamilya mo. At binubuli mo pa rin siya? Ganito ba siya at si Mama namuhay sa pamilya Preston? Putang ina mo, nakakagalit ito. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Eric, manonood ka lang ba habang pinapalo ako ng putang ito? Aray. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at hulihin mo sila at dalhin mo sila sa istasyon. Naiintindihan? Sabi ko sa'yo. Ngayon alam mo na nagkamali ka. Huli na. Hoy, bilisan mo at hulihin ang impostor na ito. Aray, 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 aray. Dok, bakit mo ako hinahawakan? Ako ang pasyente ni Dr. Monroe para sa buwang ito. Mayroon akong clinic pass. Oh, ang pasyente ko para sa buwang ito? Kung gayon, gusto kong makita kung nasaan ang clinic pass na yon. Nakita mo? Paano ako magsisinungaling sa'yo? Ang dalawang yon ang tunay na impostor. Ang kapal ng mukha mo, napekihin ang clinic pass para sa aking clinic. Sa tingin mo ba talaga na tumanda na ako ng utak? Dr. Monroe. Kunin mo sila. Mali iyon, Dr. Monroe. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Ang clinic pass na ito ay nakuha ng anak ko para sa akin sa ibang paraan. Paano ito magiging peke? Eric, magsalita ka. Ang clinic pass ay peke na ginawa ko. Ah? Ano? Dalhin ninyo silang dalawa. Si Gavin ay isang makapangyarihang CEO. Bakit niya tinutulungan si Edith, ang gunggong na iyon? Pero si Sofia ay sinaktan din ako. Peke rin ang clinic pass niya. Bakit hindi ninyo siya din arestuhin? Si Ginang Dawson ay ang tanging pasyente ng aking maestro ngayong buwan. Mga impostor kayo, paano ninyo siya binabatikos? Ano? Pasyente siya ni Dr. Monroe ngayong buwan? Paano nangyari iyon? Ginang taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Nalinlang kami ng dalawang impostor na yon kanina. Patawarin ninyo kami. Iyon na iyon, huwag ninyo kaming isumbat. Huwag ninyo kaming paalisin sa Monroe Clinic. Hindi kami karapat-dapat na maging pasyente ni Dr. Monroe pero ang clinic pass sa ibang mga doktor ay napakahirap makuha. Ang dalawang impostor na iyon ay talagang nakakasuklam. Ang lakas ng loob nilang pumunta at manggulo sa Monroe Clinic. Dalhin ninyo sila sa presinto ngayon din. Kilos! Ginang Whitmore, ang Monroe Clinic ay may pananagutan sa pangyayaring ito. Ako mismo ang mag-e-examine sa ginang kaagad. Siya nga pala, Ginang Whitmore, narinig kong eksperto kayo sa pabango. Meron akong isang sinaunang formula dito. Hindi ako sigurado sa dalawang sangkap nito. Nais ko sanang humingi ng tulong ninyo na kilalanin ang mga ito kapag may oras kayo.
Sofia, yang putang inang yan. Wala lang siya ng ilang araw. Paano siya naging ganoon kataas ang tingin sa sarili? Sabihin mo nga, hindi naman siguro talagang may iba na siya ngayon, di ba? Imposible. Ako lang ang lalaki na naging kasintahan niya. Ako ang nagahon sa kanya mula sa probinsya. Kung wala ako, sino pa ang kukuha sa kanya? Ewan ko. Pero huwag mong hahayaang maginhawa ang buhay nila ni yang gagong yon. Tara na. Ang bango, Sofia. Paano napakasarap ng luto mo? Gavin, na naamoy mo? Sofia, ikaw talaga ang nagpagaling sa kin. Ngayon, naaamoy ko na ang niluluto mo. Ang galing naman, Gavin. Nakakaamoy ka na ulit. Anong gusto mong kainin? Ako na ang magluluto para sa'yo mula ngayon. O Edith? Si Sofia at ikaw, ang galing niyo mag-alaga kay Gavin. Huwag kayong mapagod masyado. Pamilya naman tayong lahat. Huwag nang magpaka-formal. Sige. Salamat kay Gavin at nakita si Dr. Monroe kaya napabilis ang paggaling ng nanay ko. Oo nga pala, masasamahan kita sa follow-up mo bukas. Ang kalagayan ni Ginang ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ito ang bagong reseta. Kailangan kong ipakuha sa iyo ito mula sa botika. Nanay, hintayin mo ako dito. Babalik ako agad. Tulong. Hoy, sir. Anong nangyari sa'yo? Tumayo ka. Dahan-dahan lang. Hoy, huwag kang gagalaw. Tutulungan kitang maghanap ng doktor. Ayos lang ako, miss. Salamat. Ayos lang, sasamahan kita sa doktor. Well, peke ang clinic pass natin nung nakaraan. Tatanggi kaya ang mga doktor sa Monroe's Clinic na gamutin ako? Huwag kang mag-alala, Dad. Ang clinic pass na inilakad ko ngayon ay para sa alagad ni Dr. Monroe. Legit ito. Baka hindi ka nito lubusang gumaling, pero mas mabuti ito kaysa wala. Sige. Tingnan ko kung nasaan ang exam room. Tara na. Sofia. Eric, tingnan mo. Si Sofia ba yon? Si Sofia nga. Bakit siya nakayakap sa matandang yon? Iba itong lalaki sa huli. Mukhang may bago na namang lalaki ang putang ito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nag-iingat-ingat ka. Mali ang napuntahan natin. Umalis na tayo. Miss, salamat sa pagsagip mo sa akin. Tatay, Anak, kumusta ang pakiramdam mo? mas mabuti na. Salamat sa magandang binibining ito na sumagip sa akin. Salamat. Mukhang si Sofia ay talagang nakahanap ng sugar daddy. Sofia, putang ina niya. Niloko pala niya ako. Hintayin mong mahuli ko siya. Umalis na tayo. May history siya ng vertigo. Umaatake ito paminsan-minsan. Paano mo siya pinabayaan na mag-isa? Pasensya na. Ako ang nagkulang. Pasensya na sa abala. Ngayong nandito na ang pamilya, aalis na ako. Sandali, pakihintay. Iniligtas mo ang tatay ko. Hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos. Walang anuman, kahit sino naman ay tutulong. Ito si Miss Sterling. Siya ay isang pinarangalang bisita ng aking guro. Narinig kong ang kanyang kasanayan sa paggawa ng pabango ay talagang kahanga-hanga. Paggawa ng pabango. Tatay, sa palagay mo ba ay maaaring nagkamali tayo ng akala? Hindi maglalakas loob si Sofia na makipagkita sa ibang lalaki sa likod ko. Nakita mo mismo. Hinahawakan siya ng matandang iyon. Mukhang napakalapit nila. Kung tatanungin mo ako, si Sofia ay isang hamak lang. Isang bagay ang maghanap ng lalaki, pero maghanap ng lalaking 70-80 na? Maaari ba talagang may iba siyang nakikita? Ibig sabihin ba nito na hindi na siya babalik para maglingkod sa atin? Hindi, tatay. Kailangan kong maghanap ng paraan para maibalik agad dito si Sofia. Pag-uusapan mo, darating. Tingnan mo kung sino ang dumating. Sofia. Naku, nangako ako na gagawa ako ng sweet and sour ribs para kay Gavin. Nakalimutan kong bumili. Nanay, umuwi ka na muna. Ako na ang bibili ng ribs. E di uwi na muna ako, dala ang gamot. Sofia. Saan ka ba tumatakbo nitong mga nakaraang araw?
Saan pa ba siya pupunta? Naghahanap yan ng lalaki, nagpapakababa. Anong problema? Mag-isa ka lang ngayon? Nasaan na ang sugar daddy mo? Sugar daddy? Sofia, pokpok ka talaga. Hindi ba't mabuti naman ang trato ko sa'yo? Halos hindi kita ginagalaw, tapos ikaw naman, kasama mo ang isang lalaking 80 taon. Pokpok ka lang talaga, di ba? Eric, tumigil ka sa kakasadsat. Anong lalaking 80 taon? Anong ingay na naman ito, hoy? Pakinggan ninyong lahat. Ang babaeng ito ay nobya ng anak ko. Dahil lang sa isang maliit na away, tumakbo siya para humanap ng matandang lalaki. Ganun nga. Ang ganda-ganda niyang babae. Bakit siya hahabol sa matanda? Mukha siyang inosente. Parang hindi siya yung tipo na magjojowa ng matanda. Eksakto. Hindi ako, huwag kayong makinig sa kanyang kasinungalingan. Dinudungisan niya ako. Paano dinudungisan ng tatay ko ang pangalan mo? Nakita mismo ng tatay ko at ako. Nung hinahawakan ka ng matandang yon, hindi ka naman lumaban. Ang gandang babae tulad niya naghahanap talaga ng matanda? Miss, malakas ka naman. Bakit hindi ka na lang maghanap ng disenteng trabaho? Bakit hahabol sa matanda? Ang mga kabataan ngayon talaga. Tama kayo, may asawa ako pero hindi sa isang matandang lalaki. Sofia, anong sinabi mo? Ikakasal ka na? Oo, Eric, tapos na talaga tayo. Lumayo ka sa akin. Sabi ko sa'yo may iba na siyang nakikita. Kung may lakas ka ng loob na aminin na may ibang lalaki ka, bakit hindi mo aminin na ang hinahabol mo ay isang matandang lalaki? Baka naman kabit ka lang niya. Simon, tumigil ka nga sa kakasatsat. Palagi ka namang mahilig manggulo. Nang uudyok kay Eric na pag malupitan ako at ang nanay ko, hindi na nga ako parte ng pamilya Preston. At ngayon, nang iinsulto ka pa para sirain ang pangalan ko. Nang iinsulto ako. Alam mo ba, ang lugar na ito ang pinakamaganda sa lungsod? Paano makakabili ng bahay dito ang isang probinsyana? Eksakto. Malamang may nahuli kang mayaman para maging kabit mo. Yung babae ay mukhang pamilyar. Nakita ko na siya sa Villa Zone ng ilang beses. Villa Zone? Si Gavin mula sa Whitmore Group ay doon nakatira, di ba? Ang presyo ng bahay doon ay mas mataas kaysa sa apartment building natin. Baka naman ang babaeng ito ay talagang kabit ng isang tao. Tama siya. Ang lalaking na pangasawa ko ay si Whit. Tigilan mo yan? Mga kasama, kayo na ang humusga. Anong ginawa ng anak ko at ako para karapat-dapat sa ganito? Probinsyana lang siya. Dinala siya ng anak ko sa lungsod. Sobrang inalagaan siya nito. At ano ang nangyari? Sa likod ng anak ko, nakahanap siya ng 80 taong gulang na lalaki. Nakakadiri talaga. 80 taon? Isang paa na lang niya ang nasa hukay. Maganda naman siyang babae. Ano ba ang habol niya? Para saan? Naghihintay lang siyang mamatay ang matanda para mamana niya ang yaman nito. Nagsisinungaling ka. Kawawa naman si Eric. Ang dami niyang ibinigay sa kanya tapos ganito ang kahihinatnan. Tay, kalimutan mo na. Ipagpalagay mo na lang na ako'y isang malas. Eric, sabi ko sa'yo, hindi ako kasama ng matandang lalaki. Ang lalaking na pangasawa ko ay wala sa liga mo. Wala sa liga namin. Sa kalagayan mo, anong respetadong lalaki ang magkakagusto sa'yo? Sinasabi mo ba na hindi ako isang respetadong lalaki? Gavin, bakit ka nandito? Sabi ni Mama may nananakit sa'yo, kaya naparito ako. Sino ka ba? Di ba ito si CEO ng Whitmore Group, Gavin Whitmore? Ginoong Whitmore, ano ang ibig mong sabihin sa lahat ng sinabi mo? Ako si asawa ni Sofia. Eric, sinabi mo na hindi ako isang respetadong lalaki? Ginoong Whitmore, hindi mo pwedeng pakasalan si Sofia. Probinsyana lang siya. Kung sino ang pakakasalan ko, hindi kailangan ng pahintulot mo. Ginoong Whitmore, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sofia, paano ka naging mas maayos ang buhay kaysa sa akin? Ang isang tulad mong mababa ang uri ay hindi karapat-dapat maging Mrs. CEO. Mukhang yung panahon mo sa kulungan ay hindi nagturo sa'yo ng leksyon. Mahilig ka talagang magkalat ng chismis, no? Kaya ipapahanap ko sa legal team ko na magturo sa'yo ng tamang leksyon. Yung legal team ng Whitmore Group, kung matatalo tayo sa kaso, hindi ba malaking pera ang babayaran natin? Ginoong Whitmore, malaking pagkakamali lang yan. Visit ka, mag-apologize ka na kay Ginoong Whitmore. Wala tayong pambayad sa demanda. Tay, si Sofia yung nakikipag-date sa matandang lalaki. Bakit ako ang magsasorry? Ayaw ko. Anong matandang lalaki? Tama. Kanina pa sinasabi nitong dalawa na kabit ng matanda ang asawa mo. Oo, malinaw na narinig namin. Ang dami nilang detalye na sinabi. Nakita ko mismo, sa Monroe's Clinic. May matandang lalaking nakayakap sa kanya. Yung matanda ay may anak na babae pa.
Nagpapagamot lang ako para kay mama tapos may nakita akong matandang nahulog. Tinulungan ko lang siyang pumasok sa clinic. Tinutulungan lang pala niya. Kapag yung isang tao ay marumi ang isip, lahat ng bagay ay mukhang marumi. Sofia, talagang wala kang ginawang kalokohan sa matandang yon? Sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kung uuwi ka lang kasama ko at susubukan nating ayusin ang lahat, magpapanggap akong walang nangyari sa lahat ng ito. Eric, nakakadiri ka. May asawa na ako ng iba. Tigilan mo na ako. Kalimutan mo na. Tay, hindi natin pwedeng basta-basta palampasin to. Isipin mo kung paano tayo dati ay trinato sina Sofia at ang nanay niya. Ngayong nakipag-ugnayan sila kay Ginoong Whitmore, talagang babawi sila sa atin. Hindi natin pwedeng hayaan siyang magpakasal sa mayaman ng ganito. Sofia, maganda na umangat ka sa buhay, pero hindi mo pwedeng basta itanggi ang relasyon mo kay Eric. Totoo. Magkasama na kayo mula nung 18 taon ka pa lang at siya ang nagdala sa'yo sa lungsod. Matagal ka ng parte ng pamilya namin. Di ba't sinabi mo lang na girlfriend siya nito? Sa isang kisap mata, paano naging manugang mo siya? Eksakto. Kasintahan lang siya ng anak mo at hindi siya parte ng pamilya mo. Anong pakialam mo? Si Sofia at ang nanay niya ay nabuhay sa amin sa loob ng maraming taon. Kung hindi siya manugang ko, sinuportahan ko kaya sila. Sina Sofia at Edith ay nagdusa ng husto sa pamilya Preston at pinalayas mo pa sila sa bahay nyo. Anong karapatan mo para tawaging manugang mo si Sofia? Hindi. Hindi ko hahayaang magpakasal si Sofia sa mayamang pamilya. Hindi talaga pwedeng mangyari yon. Sofia, naging sobra akong padalos-dalos. Hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga iyon. Humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon. Isasama ko na kayo ni Mama pauwi ngayon. Sabay na tayong umuwi. Ayos lang ba? Eric, si Sofia ay asawa ko na ngayon. Subukan mo lang ulit siyang hawakan. Tatay, kung hindi natin sila kayang labanan, pwede naman nating iwasan. Umuwi muna tayo. Pag-uusapan natin yan pagdating natin sa bahay. Tara na! Sofia, pasensya na sa nangyari sa'yo. Naghihintay sina nanay at tatay sa bahay. Uwi na tayo. Kaya pala yung sinasabi nilang astig na CEO ay ganito pala katamis. Sa asawa lang talaga siya umiikot. Naiinggit ako. Sofia, pareho ba ang formula ng dalawang pabangong ito? Ito ay sandalwood at ito naman ay osmanthus. Hindi magkatulad ang formula nila. Anong problema? Wala. Sa loob ng dalawang pabangong ito, may isang amoy na hindi sandalwood o osmanthus. Nagsisimula pa lang bumalik ang pang-amoy mo. Bawat amoy ay bago pa rin sa'yo. Huwag mong isipin ng masyado. Hoy, Sofia! Huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw. Amoy mo to. Ha? Gavin, Sofia. Tikman mo ang prutas. Sinabi ko sa'yo, si Sofia ay nagdadala lang ng prutas. Nakakaabala ka lang sa kanila. Tuloy lang, tuloy lang. Nanay, tatay, mali kayong lahat. Kanina mo lang sinabi. Amoy ko? Ibig kong sabihin, pareho ng mga solidong pabango na ito nagdadala ng amoy mo. Salamat sa pagligtas nito, Dr. Monroe. Nakita mo ito sa daan, papunta sa klinika ko. Kapalaran yan. Gayunpaman, Sofia, may kasunduan tayo. Hindi ko ililigtas ang pusang ito ng walang kapalit. Kailangan mong tulungan ako sa reseta. Kilalanin ang huling sangkap sa pamamagitan ng amoy nito. Nangako na ako na tutulungan kita dyan. Bakit ako aatras? Halika na, ilapag mo sa lupa. Tingnan mo kung makalakad na. Hoy, mas mabuti na ngayon. Dr. Monroe, himala talaga ang ginawa mo.
Oo nga pala, Dr. Monroe. Gavin sabi niya na naaamoy niya ang parehong amoy sa iba't ibang pabango na ginagawa ko. Sabi niya, meron din akong amoy na yon, pero hindi ko ito naamoy sa sarili ko. Posible kaya may problema ulit sa pang-amoy niya? Ang pagkawala ng pang-amoy niya ay hindi maipaliwanag sa medisina. Mula nang makilala ka niya, ang paggaling niya ay nakakagulat. Marahil ang kanyang naaamoy ay hindi kailanman ang mundo, kundi ikaw. Master, may babaeng dumating sa klinika. Nagtatanong siya kung nakita natin ang isang pusa. Isang pusa? Pickles! Pickles, bakit ka tumakas? Nabaliw ako sa pag-aalala. Salamat sa paghahanap kay Pickles. Malamang nahulog ito sa mataas na lugar, nasugatan ang paa nito. Inalagaan ito ni Dr. Monroe. Kailangan mong alagaan ito ng mabuti. Salamat, Dr. Monroe. Anong gamot ang ginamit mo, Dr. Monroe? Pwede mo ba akong bentahan? Hindi ko ito maibibigay sa'yo. Isa lang ang boteng ito na meron ako. Naghihintay ako na kilalanin niya ang formula. Kaya mong kilalanin ang mga sangkap sa pamamagitan lang ng pag-amoy? Kaya, interesado ka bang maging isang perfumer? Ako ba ang ibig mong sabihin? Medyo marunong ako sa paggawa ng pomada, pero ang pagiging professional na perfumer ay hindi ko kayang gawin. Meron kang talento ng isang top-tier perfumer, ang iyong ilong. Ako si Victoria Sinclair, ang presidente ng Perfumers Association. Kung interesado ka, nais kitang imbitahan na sumali sa International Perfume Competition. Talagang hindi ko kaya. Bakit hindi mo subukan ngayon? Tingnan mo kung maaari mong kilalanin ang huling sangkap sa ointment. Kung kaya mo, papasok ka sa kompetisyon. Mayroon kang kasanayan at pagmamahal sa paggawa ng mga amoy, kaya bakit hindi mo subukan? Sige. Dito dahil sang ita. Casey, kunin mo ang mga sangkap na ito ayon sa formula at subukang gawin itong pomada. Gagawin ko. Handa na ang gamot. Ay wow, Sofia, ang iyong ilong ay talagang himala. Ang pomadang ginawa mula sa formula na ito ay kapareho ng bihirang heirloom sa bawat paraan. Miss Sterling, napakagaling ng talento mo. Huwag mong sayangin ito. Well, susubukan ko. Isang perfumer. Sa wakas ba ay magkakaroon na ako ng isang disenteng karera? Aba, narito na pala si Mrs. Whitmore. Ano? Nagdadala ng groceries? Kaya ka lang nagpakasal sa mayaman para maging tagaluto? Sofia, ang pagiging mayamang madam ay hindi basta-basta kayang hawakan ng isang mababang uri tulad mo. Kung ako ang tatanungin mo, dapat humingi ka na lang ng tawad sa tatay ko. Maaari pa kitang tanggapin ulit. Maghahanap ako ng totoong trabaho para sa'yo. Magkakaroon tayo ng matiwasay na buhay. Anong masama doon? Eric, gusto kong maghanap ng mas matatag na trabaho. Malaki ang kita sa pagtitinda sa kalye, pero hindi regular ang kita. Kapag umuulan, wala man lang isang mamimili. Wala kang kasanayan at wala kang diploma. Sino bang gugustuhin kumuha ng tulad mo? Maging masaya ka na lang at nakakakita ka ng ikabubuhay sa iyong maliit na tindahan. Huwag kang magpalipad ng iyong pangarap sa maghapon. Hindi ko kailangan yan. Putang ina mo. Nag-asawa ka lang ng mayaman. Tingnan mo ang yabang mo. Mag-ingat ka. Kung maghirap siya balang araw, magpapalimos ka rin kasama niya. Kung ganon ka kabahala sa karera ng asawa ko, bakit hindi mo siya tanungin mismo sa opisina niya? Sofia, huwag kang walang utang na loob. Ang trabahong inaalok ko sa'yo ay hindi mo makukuha ng mag-isa. Sales associate sa perfume counter. Mahilig ka ba sa pabango? May mga mamahaling pabango na hindi mo pa nakikita.
Kaya dapat magpasalamat ako sa'yo. Kikita ako ng anumang gusto ko para sa sarili ko. Wala akong kailangan sa'yo, Eric. Magpanggap ka pa, Sofia. Tingnan natin kung hanggang kailan mo yan matatagalan. Para magtrabaho bilang sales associate, kailangan mong magkaroon ng diploma. Akala mo ba makakapasok ka ng mag-isa? Well, makikita natin yan. Pag-uwi mo kanina, nagkulong ka kaagad sa study room? Anong tinitingnan mo? Kanina sa Monroe's Clinic, nakasalubong ko si Victoria Sinclair, ang presidente ng Perfumers Association. Sabi niya, kaya kong kilalanin ang mga sangkap mula sa mga masalimuot na pabango at may talento ako para maging perfumer. Inanyayahan niya akong sumali sa darating na International Perfumery Competition. Alam ko naman ginagawa lang niya yon para pasalamatan ako sa pagtulong kong mahanap ang kuting niya. Sofia, kilala ko ang perfumer na binanggit mo. Mahal niya ang pagpe-perfume gaya ng sarili niyang buhay. Irerekomenda ka niya para sa kompetisyon. Dahil sapat ang talento mo? Hindi talaga dahil sa pusa. Ang trabahong inaalok ko sa'yo ay hindi mo makukuha ng mag-isa. Sales associate sa perfume counter. Mahilig ka naman sa pabango, di ba? May mga high-end na pabango na hindi mo pa nakikita. Isang buwan ko palang kilala si Gavin. Pero kumpara kay Eric na ilang taon ko nang kilala, mas naiintindihan pa niya ako, iginagalang niya ako. Masyado ba akong seryoso kanina? Natakot ka ba? Gavin, bakit ang bait mo sa akin? Dahil karapat dapat kang tratuhin ng ganito kabuti. Anong sinabi mo? Hindi ko narinig ng maayos. Tingnan mo, gabi na. Kaya magpahinga ka na. Pagdating natin sa palengke ng Pampalasa, kailangan kong magsanay ng husto sa mga amoy ng hayop. Kung hindi, sa susunod na buwan na paligsahan, talagang talunan ako. Sofia, magaling ka sa paggawa ng pabango. Naniniwala ako sa'yo. Sa International Perfume Competition, siguradong mananalo ka. Sige, dahil yan ang gusto mo, susundin ko ang sinabi mo. Eric, narinig mo ba yon? Sasali si Sofia sa International Perfume Competition. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sa pakikisama pa lang kay Gavin, nagkagulo na tayo. Kung sasali pa siya sa ibang paligsahan, lalo kanyang hahamakin. Sisiguraduhin kong hindi siya makakasali. May plano ka? Miss Sterling, may kahon ako ng pampalasa dito na kailangan mong pirmaan ng personal. Wala akong biniling Pampalasa. Pero ikaw talaga ang tatanggap. Lumabas ka at kunin mo. Nasa labas na ako. Nasaan ka? Sandali lang, dadaling ko na ito sa'yo. Sofia. Eric! Anong ginagawa mo dito? Sofia, alam ko hindi ako mabait o maalaga noon. Alam ko na nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umuwi ka na kasama ko. Magkakaroon tayo ng magandang buhay. Eric, wala na akong kinalaman sa'yo. Tigilan mo na ako. Bakit ang tagal niya sa package? Ginoong Whitmore, nasa labas lang ako at nakakita ako ng isang babae na i-drive palayo sa isang van. Mukha siyang katulad ni Sofia. Ano? Subaybayan ang numero ng telepono ni Madam ngayon. Tatay, kailangan mong bantayan ng mabuti si Sofia. Kidnap ito. Kung makatakas siya, magkakaproblema tayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang tumakbo, babasagin ko ang mga binti niya. Eric, pakawalan mo ako. Pang-agaw ito. Krimen yan. Naiintindihan mo ba? Ikaw mismo ang nagsabi, pang-agaw yan.
Paano ka namin pakakawalan? Para matawagan mo ang pulis? Eric? Pakawalan mo ako. Payag ako sa kahit ano. Pakawalan mo na lang ako ngayon. Hindi ako tatawag ng pulis. Pwede ka pang bumalik. Sofia, wala na akong ibang gusto. Gusto ko lang na manatili ka sa tabi ko at maging mabait. Babalik tayo sa dati. Pupuntahan pa nga natin ang nanay mo. Mamumuhay tayo bilang isang masayang pamilya. Huwag mong galawin ang nanay ko. Kung gagalawin mo siya, hindi ka palalampasin ni Gavin. Si Gavin pa rin ang pinagsasasabi mo. Ngayon, kahit ang Diyos mismo, hindi ka na maililigtas. Eric, alam kong hindi mo ugaling gumawa ng ganito kalokohan. Gawin mo ang sinasabi ko, pakawalan mo ako. Pangako, hindi ko hahayaan na habulin ka ni Gavin. Eric, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Hanggang ngayon, si Gavin pa rin ang iniisip niya. Minamaliit ka lang niya. Sofia, bakit ang tigas-tigas mo pa rin? Sabi ko na sa'yo, ang gusto ko lang ay sumama ka sa akin pa uwi at alagaan mo kami ni tatay ng maayos. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Si Gavin lang ang nasa isip mo. Magising ka na. Unawain mo na ngayon. Magkapareho tayo. Baliw ka. Hindi ako katulad mo at hindi ako titira kasama mo. Tumigil ka. Gavin, tulungan mo ako. Bitawan mo ang asawa ko. Mr. Whitmore, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Tatay! Mauna ka na sa venue. Iwan mo rito ang lahat sa akin. Gail, oras na para pagbayaran mo ang ginawa mo. Nagkamali kami. Ang lugar ng Preston, pumunta kayo rito, asikasuhin ninyo silang mabuti. Pagkatapos, ipasok ninyo sila sa kulungan ng ilang araw. Miss Sinclair, malapit na ang oras ng pagsisimula. Hindi ba tayo magsisimula? Tama ka, hindi natin pwedeng hayaang ang pagliban ni Sofia ang makapigil sa kompetisyon. International na pangyayari ito. Kung hindi darating si Sofia, ibig sabihin ay sumusuko siya sa kompetisyon. Bakit natin sasayangin ang oras natin? Miss Sinclair, simulan na natin ang kompetisyon. Sofia, bakit wala ka pa rito? Kung gayon, simulan na natin ngayon ang kompetisyon. Sandali lang. Narito na si Sofia. Huli na si Sofia sa kompetisyon. Dapat siyang diskwalipikado. Tama, sobrang oras na ang nasayang niya sa atin, hindi dapat siya payagan na magpatuloy sa kompetisyon. Dinukot lang ako sa labas ng venue. Kakaligtas ko lang. Ano, dinukot? Seryoso ka ba? Ako ang magpapatunay para sa kanya. Nakita ko siyang pilit na isinakay sa isang van at agad kong sinabi sa pamilya niya. Dahil si Sofia ay may valid na dahilan sa pagkahuli, sa ngalan ng komite, ipinahahayag ko na siya ay mananatiling karapat-dapat na lumaban. May tutol ba? Sa ngalan ng komite, ipinahahayag ko na ang International Perfume Competition ay opisyal nang magsisimula. Ang unang round ay ang Basic Olfactory Assessment. Mangyaring amuyin ng nakapiring ang mga single raw material sa harap ninyo. Isulat ang kanilang mga pangalan, pinagmulan at katangian sa inyong mga answer sheet. Ang ikalawang round ay ang scent memory test. Mangyaring amuyin ang mga blended fragrance sa harap ninyo at isulat ang inyong sagot sa mga sheet. Ang ikatlong round ay ang creative perfume formulation. Sa loob ng limitadong oras, gamitin ang mga ibinigay na materyales para gumawa ng pabango batay sa tema. Mayroon kayong 30 minuto. Pansin, tapos na ang oras.
Inihahayag ko na ang nagwagi sa paligsaang ito ay si Sofia. Salamat. Maligayang bati aking bituing perfumer, si Sofia. Paano naging nagwagi si Sofia? Tama, sa pagkakaalam ko, hindi pa siya nagtrabaho bilang perfumer noon. Paano siya naging nagwagi? Sa una at ikalawang round, nagkamali kayong lahat. Si Sofia lang ang tama ng buo. Pero bilang isang perfumer, ang praktikal na paggawa ang pinakamahalaga, hindi ba? Bawat isa sa inyo ay pumili na maglagay ng amoy na parang templo. Pero nakalimutan ninyo na ang Zen ay hindi lang galing sa mga templo. Karamihan nito ay galing sa kalikasan. Sa solid perfume ni Sofia, may mahinaong esensya ng natural na Zen. Kung may pagtutol kayo, maaari kayong lumapit at amuyin ito. Tingnan ko. Miss Sterling, kung hindi kayo mag-aalala, gusto kong humingi ng gabay ninyo sa paggawa ng pabango. Siyempre naman. Lahat ito dahil sa bobo mong ideya. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. 15 araw sa detention, nakalabas lang kami ng magbayad ng multang 560,000 piso. Nung iminungkahi kong kidnapin si Sofia, pumayag ka. Sinabi mo pang dapat kidnapin din natin ang nanay niya. Ma, naalala ko lang, nakalimutan ko yung insenso na gusto ni Dr. Monroe. Ganito na lang, pumunta ka muna sa Monroe's Clinic. Babalik ako agad. Sige. Sofia, may mukha ka pang ipakita. Hindi mo ba ako ipinangako na hindi ka tatawag ng pulis? Sofia, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagdetensyon ng 17 araw at nagmulta ng 560,000 piso. Sinasabi ko sa'yo, ikaw ang magbabayad nito. Kayo ang kumidnap sa akin, tapos ako ang sinisisi ninyo? Makinig kayong mabuti. Ngayon ako ang maniningil. Hulihin siya. Huwag kayong magmadali, sasampalin ko muna siya, tapos sasampalin kita pagkatapos niya, tapos sasampalin ko siya pagkatapos mo, tapos sasampalin kita pagkatapos niya, tapos sasampalin ko siya pagkatapos mo, wala sa inyong makakatakas. Putang ina mong hayop ka, hinampas mo ako. Muntik ko nang makalimutan na minolestya mo rin ang nanay ko. Ibabalik ko rin sa'yo ang ginawa mo sa kanya. Tulong. Pwede bang patawarin mo ako? Gavin, may nangyaring masama. Nasa entrance ng complex ang asawa mo, nag-aaway. 2 lalaki ang kalaban niya. Kailangan nating pumunta. Kumusta si Sofia? Nasaktan ba siya? Nasa kanya ang lamang nang umalis ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo na siyang guluhin sa hinaharap. 2 lalaki ang hinaharap niya. Bilis! Kailangan nating magmadali bago pa siya mapahamak. Paulit-ulit kang humahanap ng gulo sa akin, palagi na lang. Akala mo ba madali akong biruin? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kadaling asarin. Sofia. Oh, tatay! Mr. Whitmore, baliw si Sofia. Nananakit siya kapag inatake siya. Hindi mo pwedeng payagang pumasok sa pamilya mo ang ganyang tao. Naku Sofia, hindi ko alam na ganito ka pala. Wala na akong katakutan na may mga api sa akin. Sofia. Hayaan mo sa akin ang mga basurang tulad nila mula ngayon. Huwag kang masaktan. Sofia, hindi ba't kasama mo ang nanay mo? Nasaan siya? Ay, abala ako sa pag-ayos ng mga issue sa kanila. Nakalimutan ko na pumunta muna siya sa Monroe's Clinic. Tara na doon, bilis. Tui. Sofia, hindi mo na kailangang magmasahe sa akin. Pagod ka rin ngayon. Sabi ni Dr. Monroe, dahil gumagaling na ang iyong pang-amoy, dapat kong mas masahihin ang iyong ulo upang pasiglahin ang cerebral cortex. Makakatulong ito sa iyong paggaling. Kapag gumaling ka na, matutupad ko na ang ating kasunduan. Ano ang ibig mong sabihin? May kasunduan tayo. Nahanap mo si Dr. Monroe para gamutin ang nanay ko at tinutulungan kitang maibalik ang iyong pang-amoy. Paano kung sabihin ko? Dapat nating pahabain ang ating kasunduan?
Sophia, ikaw ang lunas para sa akin. Nahulog na ako sa'yo. Kaya, pwede ba nating pahabain ang kasunduang ito? Pero, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi naman yan tungkol sa pagiging karapat-dapat. Gusto ko lang malaman kung gusto mo ako. Kung hindi mo ako gusto, itulak mo na lang ako palayo. Sophia, ang bango mo, parang kuting, ang gaan sa pakiramdam. Sophia, Anong problema, Gavin? akala ko wala ka rito. Bakit ang aga-aga mo ngayon? Sabi ni Miss Sinclair, gusto akong anyayahan ng malaking kumpanya ng pabango sa Rivermore City na maging punong perfumer nila. Gusto nilang magkita ngayon. Magandang balita yan. Isasakay kita mamaya. Hindi na, salamat. Susunduin ako ni Miss Sinclair. Sophia, natrapik ako. Mauna ka na. Malapit na ako. Sige, huwag kang magmadali. Sophia, anong ginagawa mo rito? Kailangan mo ba ng pirma? Dito mismo. Hello, ako si Sophia. May appointment ako. Okay. Sandali, anong klaseng lugar ang akala mo sa kumpanya namin? Papapasukin mo lang ang kahit sino dahil lang may appointment sila? Sophia, binigyan na kita ng pagkakataon dati. Pwede sana kitang makuha bilang sales associate pero hindi mo yun pinahalagahan. Kaya ngayon, mag-isa mong pinipilit na pumasok sa kumpanya namin? Panaginip lang yan. Inirekomenda ako ni Miss Sinclair. Pakitingnan ng impormasyon ng appointment ko. Sige. Hindi basta-basta tumatanggap ang kumpanya namin. Kahit sino pa ang nagrekomenda sa'yo. Kung sinabi kong hindi siya pwede, hindi siya makakapasok sa mga pintuang ito ngayong araw. Mr. Preston, paano kung para sa interview siya? Lalong hindi natin siya papapasukin. Alam ko ang background niya, mas mabuti kaysa kanino man. Pagdating sa industriya ng pabango, wala siyang alam. Gumagawa lang siya ng mura lang na mga handmade na sabon. Hindi na kailangan ng interview. Hindi siya umaabot sa mga pangangailangan ng kumpanya namin. Sophia, inuutusan kitang umalis sa kumpanya namin. Ngayon din. Eric, inimbita ako ng boss mo. Dapat igalang mo ako. Ikaw lang isang tindera sa kalye? Bakit kayo iimbita ng boss namin? Sophia, tingnan mong mabuti. Ako na ang manager ng kumpanyang ito ngayon. Kung hindi kita papasukin sa pintuang ito, hindi ka makakapasok sa pintuang ito ngayong araw. Eric, sigurado ka bang gusto mong umalis ako? Siyempre, maliban na lang kung lumuhod ka ngayon din, baka maawa ako at bigyan ka ng pagkakataong mag-interview. Sige. Aalis na ako. Sana hindi ka mamalimos para bumalik ako. Mauna ka. Sophia, tapos ka na agad. Hindi pa nga ako nakakapasok sa kumpanya. Ang manager ng kumpanyang ito ang pinalaya sa akin. Sandali lang.
G. Jones, ang lakas ng loob ng manager mo. Pinapunta mo rito si BB Sterling, pero ang manager mo ang pinaalis sa kanya. Ganito ba ang pagpapakita ng sinseridad ng kumpanya mo? BB, Sinclair, dapat may hindi pagkakaintindihan. Sandali lang, pupunta ako dyan. Sofia, gusto mo pa bang makita si G. Jones? Kung hindi, pwede na tayong umalis ngayon din. Dahil nandito na tayo, makipagkita na lang tayo sa kanya. Ay nako, pasensya na, talagang pasensya na. G. Jones, anong ginagawa mo rito? Umalis ka dyan. Huwag mong harangan ang pagtanggap ko kay BB Sterling. Ay! BB Sinclair, BB Sterling. Kasalanan ko kasi ang aking pagiging pabaya. Nakalimutan kong ipaalam sa lahat. Baka nagkamali ng intindi ang mga tauhan ko. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Usap tayo sa loob. G. Jones, isang impostor si Sofia. Hindi mo siya dapat payagang mag-interview para sa kumpanya. Naintindihan mo ba? Eric, ano ba ang problema mo? G. Jones, si Sofia ay ang dating nobya ko. Talagang wala siyang alam kahit ano tungkol sa industriya ng pabango. Hindi siya dapat nag-i-interview dito. Seryoso ako. G. Jones, mukhang may malaking problema sa akin ang manager ninyo. Siguro dapat nating kalimutan na lang ito. Eric, tanga ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para siraan si BB Sterling? Si BB Sterling ang nagwagi sa International Perfume Competition. Personal kong inanyayahan siya upang maglingkod bilang aming punong perfumer. International champion, punong perfumer si Sofia? Imposible, yeah. Manager ng kumpanya? Naintindihan ko na. Eric, kaya ikaw pala ang nakasakit kay BB Sterling at nagpauwi sa kanya. Gigoniahi, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam na si BB Sterling ang nagwagi sa competition. Hindi pagkakaunawaan? Kalokohan? Eric, ikaw ay tinatanggal na. G. Jones, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Paano kami mabubuhay ng tatay ko sa Rivermore City kung mawawalan ako ng trabaho? Pakiusap. G. Jones. Sofia, alam kong napakabait mo. Tulungan mo akong pakiusapan si G. Jones na huwag akong tanggalin. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Eric, wala na akong kinalaman sa'yo. Bakit ko pa tutulungan ka? Umalis ka. BB, Sinclair, BB, Sterling. Usap tayo sa loob. Sofia, bakit mas magaling ka pa sa akin? Dahil pinawalan mo ako ng trabaho, isasama kita sa impyerno. Anong problema mo? Hindi mo ba nakikita na nakaupo ako rito? Tatay, maitataboy na tayo sa Rivermore City. Tigilan mo ang pag-aasta mong ikaw pa rin ang may hawak. Anong nangyari? Anong ibig mong sabihin na hindi tayo pwedeng manatili rito? Nanalo si Sofia sa kompetisyon ng pabango. Siya ay kinuha ni G. Jones bilang punong perfumer ng kumpanya. Nasaktan ko siya at ngayon nawalan ako ng trabaho. Ano? Yang putang inang Sofia na naman? Ngayong wala na akong kita. At ang renta dito ay napakataas. Hindi ko na kayang bayaran ang renta ngayong buwan. Ano pa ang magagawa natin kundi umalis, tatay? Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan si Sofia na makalusot dito. Sinira niya ang buhay natin. Hindi rin natin siya pwedeng hayaang mabuhay ng tahimik. Tatay, may plano ka ba? May mga litrato ka ba ni Sofia? Humanap ka ng malaswang litrato at i-photoshop ang mukha niya ron. Gusto kong makita kung ang amo mo ay kukuha ng isang puta bilang punong perfumer niya. Gets ko, tatay. Sofia, maghintay ka lang. Talagang pinararangalan namin na si Binibining Sterling, ang kampeon ng pabango sa buong mundo, ay sumama sa amin. Binibining Sterling, sa ngalan ng kumpanya, nais kong anyayahan ka ng formal na maglingkod bilang aming punong perfumer.
Hindi karapat-dapat si Sofia na maging ang punong perfumer. Narito ako para ibunyag ang totoo tungkol sa kanya. Ang totoo, pokpok si Sofia. Narito ang ebidensya. Ang taong walang kagandahang asal na tulad niya ay hindi talaga karapat-dapat na maging punong perfumer. Kaya ko ring patunayan iyan. Dinroga ni Sofia ang anak ko noon. Pinagbantaan niyang i-report ito sa panggagahasa para lang maging girlfriend niya. Mr. Jones, ang iniisip lang ng anak ko ay ang kumpanya ng paalisin niya si Sofia. Tara mga kasama, tingnan ninyo ito. Ano, pokpok? Bombang balita ito. Ang kampeon ng pabango ay Poktok pala. Tingnan si Sofia nga ito sa mga larawan. Asawa rin pala ni Mr. Whitmore si Sofia. Sino ang mag-aakala? Nag-asawa pala ng Pokpok si Mr. Whitmore. Eric, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling? Ebidensya ang mga larawang ito. Sofia, basura ka lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Lahat kayo rito ay professional sa media. Tiyak na makikita ninyong ang larawang ito ay halatang ginawang AI? Eksakto. Mali ang itsura ng leeg sa larawang ito. Baloktot din ang background. Kadiri ang lalaking ito. Gumamit ng AI photos para siraan si Miss Sterling. Kuna ng litrato ang lalaking ito. Huwag mo akong kukunan. Eric, pag-uusapan natin mamaya ang kasalanan mong pagpapanirang puri sa asawa ko. Pero para sa kasalanan ng paglustay ng pondo, sa tingin ko ay gusto ni Mr. Jones na pag-usapan ito sa iyo ngayon din. Ginoong Whitmore, nagkamali ako. May kumuha kay Eric, tumawag ng pulis, ipapakulong ko siya. Ginoong Whitmore, pakiusap. Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Hindi pwedeng makulong ang anak ko. Teka. Sige. Magsalita ka. Kung tatawag kayo ng pulis, isama nyo na rin ako. Sa loob ng maraming taon, sinamantala ni Simon ang kalagayan ng isip ko para paulit-ulit akong gahasain. Gusto ko rin siyang ireklamo. Huwag ninyong pakinggan yan. Nagsisinungaling yan. May demensya yan. Walang kredibilidad ang sinasabi niya. Ang demensya ko ay matagal nang nagamot ni Professor Monroe. Pananagutan ko ang bawat salitang sinasabi ko. Kung ganon, dalhin din si Simon sa presinto. Tara na. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Binibining Sterling, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko ito. Ipagpatuloy na natin ang pagpirma. Oo, sige. Ikinagagalak kong makipagtrabaho sa inyo. Ayos.